Kumusta mga brad? Sa ngayon nga po, iba't ibang klaseng motor na ang madalas nating makita sa kalsada. May malaki, may sakto lang, meron ding maliit, at meron ding mga motor na medyo iba na yung itsura. Sa nakalipas nga po na maraming taon, nag-innovate na talaga yung itsura niya. Kung dati nga po ganito yung itsura ng mga motor, ngayon ibang-iba na. At yung mga dating motor, maiingay yun. Pero malalakas yun. At mauusok din yun. Kasi nga po, karamihan sa mga dating motor, two-stroke. Sabi nga nila, mas maingay mas masaya. Mas mabilis mas masaya. Pero nung nakapag-asawa na, hindi na daw masaya. Mas maingay daw asawa nila. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So, yun na nga. Speaking of two-stroke na motor. Sa ngayon nga po, marami pa din namang mga two-stroke na motor na nag-i-exist dito sa Pilipinas. Kaso mukhang kakaunti na lang yung mga nakikita natin sa kalsada. I mean, sa mga public road. Ayon kasi sa mga bali-balita, or ayon sa balita, hindi na daw nire-registro ng LTO yung two-stroke na motor. Dahil nga daw sa mausok siya, na nagkukos nga daw po ng air pollution. Kaya sa mga panahong ito, hindi na daw siya pwede. Pero sa ibang tao naman, pwede. Pero depende. Basta wag lang magpahuli. At isa nga po sa masasabi nating kilalang two-stroke dito sa Pilipinas at maging sa buong mundo, walang iba kundi ang Yamaha DT. Or tinatawag nga po ng iba, Lolo DT. Sigurado yung mga Gen Z hindi alam ang motor na ito. Kasi nga ito yung mga motor ng lolo or tatay natin. Yan yung mga motor noong kapanahunan nila. Madalas nga po nilang sinasabi, hindi talaga basta-basta yung motor na yan. Sobrang lakas niyan, sobrang power niyan. At marami daw silang magandang memory dyan sa motor na yan. Kaso nakakalungkot nga lang pong isipin na wala na siya sa ngayon dito sa Pilipinas. Opo, yes po, sa Pilipinas lang. Sapagkat sa ibang bansa nga po, buhay na buhay pa rin ang motor na ito. Katulad na sa Panama, sa Trinidad and Tobago, at maging sa ibang state ng Amerika. Doon kasi sa mga bansa na yon, legal pa rin sa kanila yung mga two-stroke. Kaya mapahanggang ngayon, enjoy lang sila. At kung dito nga po sa atin sikat yung Yamaha DT125, doon nga po sa kanila, sikat din naman. Pero hindi lang po 125. Meron din po silang 175cc. Hindi ko lang sure kung may 175 din ba dati dito. Kasi noong mga panahon na yon, nasa itlog pa ako. Kung yung ibang mga motor nga po sa pagdaan ng panahon nagbago ang itsura, itong Yamaha DT nga po tila na natili siya sa ganitong itsura. Ganon na ganon pa din yung itsura niya. Pero yung mga pinakanaunang model niya, hindi ganyan ang itsura. Ganito ang itsura. Ang ibig ko lang naman sabihin yung ganyang itsura, matagal na rin yan. Tapos dumaan ang panahon, ilang dekada na yata, ganyan pa rin yung itsura niya. Na kapag makita mo nga po, mabilis mo siyang ma-recognize. Sample, nakakita ka ng DT na bago. Uy, DT to ah. Ganyan pa naman yung motor ng kapitbahay naming lasinggero. Kaya kapag sinabi mong Yamaha DT, pogi yan. Yan dati yung motor na ginagamit ng mga action star. Kaya dahil dyan, pag-usapan na lamang natin kung ano nga bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Yamaha DT175 na mayroong 171 cubic centimeter engine displacement, two-stroke single cylinder at naka-reed valve. Kumbaga iba yung mechanism ng two-stroke compared doon sa four-stroke. Carburetor type at ito po ay naka-air cooled pa din. Panis yan sa Honda Click 125. Ang kanyang operation ratio 6.7:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay merong 17.5 horsepower at 7,000 RPM, 18.6 Nm of torque at 5,000 RPM. Na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito daw po ay kayang tumakbo sa bilis ng 140 km/h. Sa ibang bansa kasi yan. Pero kung sakaling dinala sa Pilipinas yan, panigurado aabot ng 180 kph yan. Aba syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 9.5 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman po ng ganito. Alam nyo na yun. Ang sukat ng kanyang gulong ay 2.75 by 21 sa harap, 4.10 by 80 naman sa likuran. Ang herap naman nun, kahit ako hindi ko gets yun. Ang kanyang seat height ay may taas na 830mm at 260mm naman ang kanyang ground clearance. So napakataas po ng kanyang ground clearance. So kahit dumaan ka sa mga bato-bato, hindi ka sasayad. Pero yung jowa mo may sayad. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 107 kg. So medyo magaan po siya. At mapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features kung meron man. So mga ilang nga po sa motor na ito, naka-halogen pa din at bulb type man yung kanyang mga signal lights. Ganon pa rin talaga siya.
classic na classic. Yung signal light nga niya, naka-box type pa. Ang kanyang gauge panel, syempre, naka-analog pa din, na bagay nga po sa kanya. Bukod nga po sa mga bagay-bagay na yon, wala na pong ganong special sa kanya. Kasi yung itsura niya, ganon na ganon pa din naman talaga. Pero dito, special to. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng telescopic fork na may takip. At sa likod naman, ito po ay gumagamit ng pangmalakasang monoshock na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga po nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanya lagay ng istalyon. At kitang-kita naman mga brad, wala siyang ganun. Wala siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, wala din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kahong Red Horse. So therefore, ang motor na ito hindi pala recommended. At regarding nga po sa presyo niya, kung pagbabasehan nga po natin yung presyo doon sa Trinidad and Tobago na 27,992 Trinidad and Tobago dollars, na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 234,000 pesos. Katulad nga po ng palagi kong sinasabi, yun po ay presyo lamang sa kanila. Pag dinala yan sa Pilipinas, magbabago din na presyo niyan. Kaso lang ang malaking katanungan nga po dito, ilalabas pa ba siya sa Pilipinas? Knowing nga po na hindi na nare-resto yung two-stroke, sa tingin ko hindi na siya ilalabas dito. Pero kung sakaling marami kang pera, pwede ka naman mag-import. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gusto kong sabihin or gusto kong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang sa baba. At hindi magtatapos ang video na ito na hindi sumisigaw ang nag-iisa nga rin ng shoutout. At alamin ako sino yun. So shout nga pala kay JC Lamprea del Socorro. Shout kay Mark Janel or Genuel Valencia. Shout kay J. John R. Garcia. So hanggang dito na lang muna mga brad. Okay, bye.